ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, may adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finikito, mga higala. Yes, mga higala, kamusta? Kamusta mong tanan, diha, no? Okay pa ba ta? Grabe ang mga pangitabo karon si manahon ng mga higala, no? Ang daming pasabog sa ating mga palibot. Charing. Bitaw mga katambayan ay, no? Kuan naman kayo karon no, intense no, mura na po hapit na pong election. Murag ambot sa bani positioning na bani nang ani na ka init ang ato ang kuan no 2025 mapalagi paghuman sa midterm elections gani ani na kainit. Pero bitaw mga katambayan ay okay pa mangyapon ta no, at least wala pa ta kuan no para sa Davao Region may gala kuan ta no kanang okay pa kaya to ang okay pa kaya to ang mga kanang panahon mga higala no, di para sa ubang lugar no, pero na po time sa kita po na maka-experience sa mga daot na panahon god no, pero sige lang padayon lang tas laban mga higala no, padayon lang sa tong laban gid mga higala, di kita dapat magpa-apekto no, di ta magpa-apekto. So, kung unsa man ang mahitabo sa tuwa mga katambayan, no? So, anyways, to ang kano, kausa to, no? Karong hapon na may ganun, atong hisgutan mga higala, no? About ni sa kani mga ghost projects mga higala, no? Kung sa atong niyaging September 25, no? Atong niyan to si Kwan mga higala. Si Secretary Vince Dizon nakakuha siya na malikas siya dito. Ang ano yung gidawat ang bayad? Mono to yung gikon dito, no? So, anyways, may higala, daga na kayo siya ka ng kaligot-got ato yung panahon na may higala, no? Dili mo na siya hilig kayo magmura sa atubangan, sa media, no? For ito yung time ato mga higala, nakamura gid siya mga higala kay liman ka 2021 na award
na completed the 2022 katong sa Davao Occidental, no, dito sa Kulaman flood control. 2022 completed, gibayaran niya katong lang, niyaging Agosto lang gisugdan ang maong proyekto. Agoy, ngano man na. No, sumoto sa interview kay DPWH Secretary Vince Dizon may gala, ayang gisaysay ano ingon ato, no. Ano ingon ato ang nahitabo mga igala, no, sa iyang pag unsa ni yaw-yaw mga igala kay kuan man nadala siya sa emosyon, no, nadala gyud siya sa emosyon. So anyways, may ganito maglangan ato na paminaw, no, ang atong interview kang kuan, no, Secretary or DPWH Secretary Vince Dizon mga igala, no, with regards sa katong ilahang na-discovery na ghost project dito sa kuan mga igala, no, sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Paminaw na to mga katambayan. It's good to be back in Davao again. Yeah. But I wish nandito ako under more pleasant circumstances, pero unfortunately, hindi masyadong maganda yung nakita namin ni Mayor Benji kanina sa Davao Occidental. So, una-una, let me just begin by, first of all, thanking the people of Davao. Alam niyo naman, kahit nung DOTR ako, and even during the previous administration, madalas tayo dito at na-welcome tayo ng people of Davao. Pero ngayon, nandito tayo dahil sa directive ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, na tignan lahat ng mga proyekto, hindi lang sa Davao, kundi all over the country. No? At meron kaming natanggap, together with the ICI, ng mga reports of suspected ghost projects, and substandard projects, which date back even during the previous administration. So, meron kaming binisita ngayon, one project sa Davao Occidental. Can I get the folder, please? 2021 siya, pinabid out ng District Engineering Office of Negros Occidental, no? Ay, sorry. Nahihilo na ako. Davao Occidental. Flood control ito, no? Sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. 96.5 million pesos. Pinabid siya noong 2021 at inaward noong January of 2022. Ang nanalong contractor ay St. Timothy Construction Corporation, which siguro alam nyo na, isa sa mga kumpanya ng mga Diskaya. So, pagpunta namin doon, may nakita kami ni Mayor Benji ng mga gumagawa. May heavy equipment, mayroong simento, bakal doon. So, nag-imbestiga kami. No? At nakuha namin yung mga papeles at yung mga plano. At medyo nagulat kami. Because, according to the documents we got from the Davao Occidental District Engineering Office, and also confirmed by RD Judy, who is here, this project was completed, kunyari, noong 2022. Fully paid noong October 2022. Nabayaran siya full payment beginning of 2023. No? So, within ito, tumawid ito. No? From 2021, binid, 2022, na-award, early 2022, nag-move sa bagong administrasyon at binayaran, no, ng District Engineering Office, si District Engineer Larete.
ng Davao Occidental in full, 96.5 million pesos. Including lahat na, yung retention, everything. Basta bayad lahat. Pero inamin ni District Engineer sa amin ni Mayor Benji na nung nagbayad siya in full, hindi pa tapos ang proyekto. Okay, yun ang sinabi niya. Pero tinanong ko sa kanya, bakit ka nagbayad kung hindi pa tapos? Ang sabi niya, hindi kasi nangako naman yung kontraktor, si Diskaya, na tatapusin niya. So ang sabi ko sa kanya, simple lang, engineer, kung ikaw ba nagpagawa ng bahay, sarili mong pera, magbabayad ka ba ng buo sa kontraktor mo kung hindi pa tapos ang bahay mo? Ang sabi niya, hindi po. O bakit dito nagbayad ka? Hindi sir, kasi nangako naman sila na tatapusin nila. So, doon pa lang, nandyan si RD Judy, sinabi ko sa kanya, although si RD Judy, in fairness to her, she arrived here in Davao, in Region 11, April of 2023. No? So, she was not involved here yet, at that time. But, the story becomes more interesting. Why? Kasi kinausap ni Mayor Benji yung community na kailangan naman talaga ng flood control kasi talagang nagbabaha daw doon pag umuulan at tumataas ang tubig. At may eskwelahan pa doon, may mga bata doon sa tabi mismo ng ilog. Ang sabi nila, ang tinanong ni Sir Benji, meron na bang nag-construct dito noong 2022 or early 2022, January, nung na-award ito, or February 2022? Ang sagot sa kanya ng kapitan at ng mga ibang tao doon sa community, sir, wala po. Wala. Sabi namin, kailan nagsimula itong ginagawa ito? Sagot sa amin, sir, last month lang po. Last month lang po nagsimula. Again, 2021, binid, 2022, in-award, dapat nagsimula, pero sabi ng community, wala. Nagbayad. Sinabi ni RD, meron nang nagawa, sir, ito. Pinakita niya sa amin, you see the pictures in the video. Ito po, kaya nga po, may kwento pa siya na, sir, nasira po kasi. Nung umulan, nasira. Kinonfirm ito ni RD Judy. Di ba, RD Judy, yun ang report sa'yo. Nung DE, na may nasira daw. Pero, ang sabi ng community, walang gumawa doon in early 2022 hanggang ngayon, and nagkaroon lang ng construction doon last month. At yung barangay captain, nagpakita sa amin ng picture last month, yung exact area kung saan kami nag-inspection ni Mayor Benji, wala nang kahit ano doon last month. So, anong ibig sabihin ito? Ghost project. Sinabi ko na kay RD, may ghost projects sa region mo. At I won't be surprised if this is not the only one here. Ito ang eksaktong nakita namin sa Bulacan at sa iba pang area. So, hindi lang to sa Luzon, hindi lang to 2023, 24, 2021, 2022 ito. Yung kahapon, pumunta kami ng Maynila, 2018 din yun. Yun naman, meron ngang nagawa, hindi naman gumagana. So, this is really, to me, kaya talaga, galit na galit ako kanina Pasensya na sa inyo. Narinig nyo siguro ako nagmura doon kanina. Kasi, sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos, almost 100 million pesos ang pinag-usapan natin dito. Sabi ko kay RD, hindi to 1 million, 5 million, 10 million. 100 million to halos. Tapos wala, nothing. So, hindi pa pwede to. So, sinabi ko na doon sa DE. DE, naintindihan mo naman dahil sa mga sinasabi mo ngayon. At sa nakuha naming ebidensya dito. Makukulong ka. Kulong. Sigurado, 100% kulong. At kung sino man ang pumirma doon sa mga papeles na yon,
na nag-authorize ng payment. Kulong lahat yun. Tapos, sasabihin sa akin, pag nagtatanong ako, bakit hindi na monitor ito? Sir, kasi ang dami, masyadong project. Hindi namin kaya monitor. That is unacceptable to me. And talagang kailangan magbago dito. So tomorrow na tomorrow, mag-i-issue na ako ng show cause at suspension ng buong district engineering office halos ng Davao Occidental. And I will also have to issue a show cause. Unfortunately, kahit na wala si RD, nung time na yon, I will have to issue a show cause on the region for command responsibility dahil hindi naman pwedeng hindi na mo monitor yan. Remember, almost 100 million ang pinag-usapan natin dito. So, it is clear na yung suspension namin ni Sir Benji at ng ICI na hindi lang to sa Luzon, all over, and this will go back to previous administrations. Kaya nga sa EO creating the ICI, 10 years ang babalikan ng ICI dito. Kasi hindi pa ito, unacceptable ito. And let me just end before I pass it on to Mayor Benji. I'm telling all the people in DPWH now, in all districts, kung merong ganito sa inyo, huwag nyo nang hintayin, pumunta pa ako dyan. Magkusa na kayo, come forward, present it to me now already. Don't wait, because we will find them. And then when we find them, kung ano yung nangyari kay Garete, at kung sino-sino pang mga DE na kay Hernandez, kay Alcantara, sa iba pa, sa La Union, sa Mindoro, kung saan pa kami nakapunta na nakita namin ito, ganon din ang mangyayari sa inyo. Wala akong pakialam kung maubos lahat ng district engineer sa buong Pilipinas. Kung yun ang kailangan mangyari para malinis to, gagawin ko yan. And huwag nilang isipin na nagbibiro ako. Pati regional director, yun din ang sinasabi ko sa inyo. Magsabi na kayo ngayon. Kasi dun din tayo pupunta. Wala na akong pakialam kahit maubos lahat to mga to. Hindi pa pwede. Hindi barya-barya ang pinag-uusapan natin dito. Threshold for plunder is 50 million. This project alone is almost times 2 in one district engineering office. So, ulitin ko. Kung akala nyo nagbibiro ako, kung akala nyo nagbibiro ang ICI, kung akala nyo nagbibiro ang presidente, nagkakamali kayo dyan. So, mga katambayan, no? Ang pahayag no, ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, mga higala. So, moto ang ang tawagan ni moto ang nahitabo gid no. Dismayado siya, mga higala, no? Kaya nga nung kinakinahanglan daghan man daw nakakuan dito, nakasaksi, no? That could corroborate the complaint, mga higala. No nga tinuod nga wala gito gisugdan, and then my God, no, notado ang nahimong kontraktor sa maong proyekto nga last year lang nahuman. O last year karon pagisugdan tung naging Agosto pagisugdan. Ay nako. Ay nalang mga katambayan, no? So sa kay makaabot ari no, pero at least may higala no, kaning ani may higala, whether mingon taog ka ng stage or scripted, at least no, at least may higala no nga murag na kuano naabrihan ni nga issue nga sa una
di man kay ni publicly ginaingon. Di ba? Di man ni publicly ginaingon mga higala. Or basi mas grabe lang gid siguro karong panahon. Takabalo. To no? Ay nako. Tatambay na lang gapon ko no, char. Tambayan. Bitaw mga higala Hopefully no, makasuhan ang dapat makasuhan, mapriso ang dapat mapriso. No? Tara, labay na tag basura. May palabay basura diya. Kaya itong basura, tingin ng basura Lami kay ito nga kung gusto ko mag-career shift atong basura-basura. Tama gala. Anyways, mga gala, balik kita malang so importante pa inumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Anyways mga higala no, daghang kita karon siguro mga higala, it's because of the discovery of the projects mga higala no, nga nahimong ghost no. Layo pang hapit ng tamsul October hapit ng October ha? O hapit ng Halloween, hapit ng October. Sa October may ng Halloween. Hapit ng Halloween, no? Pero daghan na kay mga multo nga na-discoveryhan. No? Bitaw mga katambayan no? Daghan mga multo no sa ato pa na siguro po yung mga projects mga higala nga ma-strike out sa budget sa 2026. Due to these discoveries mga higala. So, ang kwanda lang yun atin no, imbis nga na yung mga priority ng mga projects mga higala, dili na ma-priority o ma-prioritize, sorry, ma-prioritize kitungod aning mga multong proyekto. Ay nako, Diyos ko ninyo. No? Inyo ay no, kuha na nga to ang ubang mga kuha no, mga serbisyo nga dapat para sa mga tao. No, especially on infrastructure, no, pero di na mahatag kay mo ni karon na may mga tapos na pa yung mga confirmation ko nga na tinuod yun dito insertions. Di pwede. Di ba? Makaingon ka. Bagay na lang ta. Anak, gano'n mga reaction ba? No, ayun, allegation pa lang man to pero ay ambot na lang 'yan, no? So mga projects may gala na pero ang may gala Mindanao Development Authority and the Private Partnership Center nasa ni pa mga pamaagian ang mga igala no on how to still get that project, no? Pero medyo mapamahal na kita mga higala. No, mapamahal ta, it's because private sector ang may partnership with the private sector, and then the private sector of course business is business. Di ba? Pero ang kwan lang na is mas may na nang nga naibayad kaysa wala. No? Kaysa wala tayong mga kwan no? Mao na ang kwan may higala no with the public-private partnership yun. No? So, kinahanglan po nato ang pribadong sektor may higala no para ma-maintain nga mga proyekto. And mo fund sa ato mga proyekto. Actually, ginabuhat man ni dugay na ni ginabuhat ng PPP mga higala public-private partnerships no sa ato mga local governments o uban pa. So anyways, may higala ato anang sa iron mga ganaw paminaw no unsa ning mga mekanismo no nganong kinahanglan mga mga gala no nganong usa ba mga kinahanglan dinhi or usa ba mekanismo aning PPP mga higala no. So anyways mga higala ato paminawon mga higala una dira mga higala si Mindanao Development Authority Chair mga higala no, na si Secretary Lea Teresa Abellera Magno ug ang Executive Director sa PPP Center na si Undersecretary Maria Cynthia Hernandez. Paminaw na to.
development here in Mindanao. Simula nung nakaupo tayo, yan naman ang palagi natin paulit-ulit na sinasabi. It is our desire to bring development in Mindanao in whatever manner. If you remember what we have been discussing vis-a-vis our concern for our peace and order and development here in Davao, paulit-ulit nating ini-emphasize na ngayon na meron na tayong ganitong level ng kapayapaan sa ating lugar. One of the ways to ensure that we maintain that level of peace and order that we are enjoying right now, dapat pumasok ang development. Kailangan pumasok dito ang development para ang tao may trabaho, may makain, para hindi na maghanap ng at hindi na mag-isip ng kung ano-ano pang hindi dapat gawin to hamper development in any place here in Mindanao. That is fueled by that desire. Of course, pinag-aralan namin sa Minda, kami nila Asekyo, pinag-aralan namin sa Minda, ano ba ang mga ahensya na kinakailangan, at syempre nandyan yung PPP Center. Madalas kong sinasabi, pwede naman tayong umangal sa maliit na pondo na nakukuha natin. Yun naman ang isang katanungan kanina. Pero dapat proactive din tayo. There is another mode of bringing development to any place, and that is through partnering with the private sector. Ang pribadong sektor naman, nakausap namin, madalas nagtatanong lang din, ano ba yung mga nakalagay na framework, ano bang nakalagay na, ano bang ginagawa ng gobyerno para siguraduhin yung investment namin protected. So this, hindi alam ng iba, surprisingly, hindi alam ng iba, ng karamihan na local government units nga na pwede silang pumasok sa ganitong partnership with the private sector. We have a president that believes in leveraging not only the financial capability but also the expertise of the private sector, especially industry leaders. Yung mga matagal nang nandyan na nag-invest sa ibang lugar, kinakailangan, iniimbitahan natin sila dito sa Mindanao. That is really the very reason why we are trying to bring it here in Mindanao. One way to inspire investors is to make sure and ensure na mas mabilis yung prosesong ginagawa natin at merong government agency na nag-a-assist at tumutulong sa kanila. Marami na tayong natulungang iba't ibang LGUs in their, for example, in creating sa kanilang paggawa ng economic zone, paggawa ng policy on tourism, pero ito, dinadagdag lang natin sa iba't iba pang ginagawa ng Mindanao Development Authority as assistance to the different LGUs. So hopefully yung mga LGUs mas magsalita. Kanina may kausap kaming mayor. Anong sabi ng mayor, ma'am? Sabi niya, akala kasi namin pag PPP, high value projects lang. Hindi naman high value projects lang ito. Ito, kulang ka sa tubig, halika, tulungan kita maghanap ng investor. Kami naman sa Minda, ang daming investors na lumalapit. Ano bang oportunidad dyan sa inyo sa Mindanao? Sa isang lugar, kung kailangan ng maayusin yung seaport, isa walang transportation, yung iba walang hospital. Pati hospital, pwede namang, tama, pwede. All aspects nga na lahat ng aspeto. So ito yung dahan-dahan natin. We are trying to re-educate and to educate the different LGUs and the private sector nga na merong pinirmahang batas ang ating presidente noong December 2023. Pinalakas itong PPP Center, and ito, dahan-dahan natin. Hindi lang ito maghihintay kami, as I said, we will be proactive. We will be inviting the different LGUs. In fact, the PPP Center and what we establish here will be briefing the different LGUs vis-a-vis the RDC chairs na hinihintay lang natin. May mga bagong RDC chairs. Iikutin namin lahat yan at para i-announce sa kanila na meron na tayong ganito, meron na tumutulong. Thank you. Kayo, Yusef, you've mentioned kanina po may mga proyektong angkop sa PPP Center. May I ask if what kind of projects are this? And in terms of parang project po, total project cost pa kung meron, and how about yung big ticket projects po ng Mindanao? Pwede ba dito? Pwede po. Ang qualified answer ko is mas maganda sana kung makakakolekta ang private sector sa users. Kasi dalawang klase lang naman po yung PPP. Ang something na purely viable on a purely commercial basis, at yung iba kailangan ng
government support, di ba? So, ang ano din naman sa government support, hindi naman siya masama. Pero syempre, nagko-commit tayo ng matagalang bayad dun sa private partner. So, katulad ng sinabi ko kanina, sila yung unang gagastos para sa proyekto, pero babayaran natin sila over a period of time. Pero yun nga, over that period of time, meron ka nagagamit na facility. So yun po yung habol mo kung nagbabayad ka ng availability payment. And especially do sa mga national government projects, kasi si DOF, very mindful sila na kung saan na maaring maka-recover sa ibang paraan yung private sector para mabawas-bawasan yung mga babayaran natin. So, halimbawa, yung mga projects na, halimbawa, yung mga railway po, hindi naman talaga mababayaran kung sa pamasahe lang ng mga tao, hindi mababawi yung gastos niyan. So, usually, meron pong subsidy na binibigay ang gobyerno. Kahit, sabi nga kanina ni Sec Magno, kahit saan ka pumunta sa mundo, tignan mo yung mga railway, may subsidy yan. Binibigyan niya ng bayad ng gobyerno para tuloy-tuloy ng pag-operate yung private sector. Makikita mo lang sa ibang bansa, mas lucrative sometimes yung commercial operation. So, ano mo, punta ka ng Hong Kong, bawat estasyon ng tren sa Hong Kong, mall. So, yung mga ganong klaseng development, yun yung minsan nakakabawi sa gastos sa PPP. So, in terms of budget, hindi naman po, walang as was answered kanina, walang price ceiling yung PPP. Actually, wala ring minimum, pero minsan meron development cost eh. Kailangan mong gumawa ka ng feasibility study, kailangan mong kumuha ng mga consultant. So, minsan, kung masyado namang mababa yung project cost, baka dapat pre-procure mo na lang. Di ba yung gagastos ka ng 20 million sa feasibility study, baka dapat yung 20 million mo na pinanggawa mo na lang ng project. Kung talagang maliit lang yung project, di ba? So, in terms of project cost, depende rin yun minsan sa affordability. So, di ba, gusto natin ng water project sa lugar natin. Minsan, maliit pala yung population ng municipality, konti lang yung households. So, baka hindi enough yung revenue na makukuha ng private sector para gawin yung water project. So, dalawang solusyon, either sasabihin ni LGU, sige, babayaran kita ng pantawid para maging profitable yung project, o maghahanap ako ng ibang LGU na katabi na sasama sa akin para lumaki-laki yung customer ng water project para maging viable na kami. So, minsan, it depends. Kaya kailangan minsan structure natin na maayos. Gagawa natin ng study para mapag-aralan natin kung ano-ano yung mga ibang paraan para maging viable yung PPP project. Thank you. Last from my end. Ma'am, nag-mention kanina, Parliament. So, mga katambayan, no, ang pahayag nila Undersecretary Maria Cynthia Hernandez sa PPP Center o ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Tereso Abeliera Magno, mga igala. No? So, to ang kuha nila mga igala na with regards sa PPP. So, nga lang kita mga igala, no? About aning PPP may igala. Well, nindot mo po may igala para sana sa expressway good dara sa good sa Manila. It's a PPP project may igala. No, takon tabang po na siya may igala para mais ang traffic may igala, no? Or na choice sa mga tao mga igala. So ang kanon is naman gyapon mo choice, no? Choice mamili kung saan inyong kanon, gusto niyo padali, panay bayad, gusto niyo dugay, no? Pero nga walay bayad. So mo po na sa mga ubang mga lugar mga igala, no? Lagi bayad mga igala, no? Actually mga igala nanay ginaingon sa economics mga igala, no? There's no free lunch. Whether or not mga igala nagitay bayaran na, no? Maybe not in the form of kaning money, pero the other aspect po ba, no? Sa pag-avail nimo na serbisyo mga igala, lagi kayo mabayaran yun mga igala. No, whether monetary value whether kwarta man na, no, or in a form of other mga igala, no, value
So, yun ana, mga higala. Pero at least na, mo na tumakon, at least na mga higala. Mo gina ang permino na. At least na. Anyways, may ganawa natin kung oras, ang alas sa Tibok Persa, sa Diag, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko daw ang may ganawa ko yung kauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod daw sa daghang salamat o maing adlaw kanatog tanan.